Hi, best friends! We're going to talk about linguicism. What is linguicism? So, let's Google. Okay, it's a discrimination based on a person's language. Since I was young, nabully na ako because nung una kasi galing pa ako States, doon ako pinanganak, tapos biglang lumipat kami sa Jensan. So for that, nabully ako because I don't know how to speak Bisaya. Kaya parang sabi na, uy, alien yan siya, ganyan. So nakwento ko yun sa isang podcast sa bullying ko. But paano ko siya is nagpatulong ako sa mga helpers ko na tulungan niyo naman ako magsalita ng Bisaya. Turuan ko din kayo mag-English. Kaya nagtulungan kami nun. But then, I still got bullied online. It's really difficult for me to choose which language to use online kasi marami kasi tayong Filipinos have different languages and sometimes they prefer speaking in Tagalog, ang iba naman they prefer speaking in Bisaya, which hits difficult for me. Kasi sa totoo lang, pinili ko nung una Bisaya. Pero hindi ako magaling mag-Bisaya straight because yung Bisaya namin sa amin, sa Jensan, may halo yan sa Ilonggo. Hindi siya same Bisaya sa Cebu or sa Dumaguete na super straight talaga na magaling mag-Bisaya. Ang galing nila. Wala akong masabi kasi I have cousins there eh. But if you speak with me and my cousins sa Davao also, iba yung Bisaya namin. So, dun pa lang, I know na may difference. But that didn't stop me to make videos. Kasi I also got confused kung unsa ba jud ako kung ano ba talaga yung mga gagamitin kong lengguwahe para mag-vlog. And then, syempre, makaka-receive talaga ako ng comment na, ano ba yan? Magtagalog ka naman kasi hindi ko maintindihan. Tapos meron naman nag-comment na, patagalog-tagalog, Bisaya man ka. So, inaway naman nila ako. Meron namang iba na, magsalita ka ng Tagalog. Ano ba yan? Hindi ko naintindihan. Bisaya kasi. Ako kasi hindi ako nahihiya sa language ko. Kahit hindi naman pure Bisaya yung Bisaya ko. Kasi may halo talaga Ilonggo eh. Tapos, yung punto ko parang magkaiba din eh compared sa iba mas malambing. So linguicism is really close to my heart because I have been receiving these comments but I didn't take it in a negative way, but I also use it in a positive way. So there's this one time in YouTube, they had a campaign and sa Asia, pinasulat kami ng essay, just a short message, like 150 word na why do you want to join this campaign and what can you do about it? Ano yung pwede mong gawin? So, the name of the campaign was YouTube Creators for Change. And they want to focus about cyberbullying. We made a video. They supported my campaign and it was linguicism. What I did was I interviewed a psychiatrist and I asked na bakit may ganong tao, bakit may mga cyberbully. And then, na-answer ko na to sa last podcast ko. Ang sagot naman niya is because mga iba kulang sa pansin, baka kasi replyan mo kapag negative yung comment mo. Kasi may iba doon nagre-reply yung idol nila. May iba naman, may issue sila sa bahay, negative. Gusto nila maranasan na negative din kasi since pikon sila masaya ka. So gusto nila maging malungkot ka din dahil malungkot sila.
And meron ding iba na galit sila, wala silang malabasan na galit, sa'yo na send, sa'yo na comment. Na-realize ko, kasi meron pa akong na-interviewed, umalis talaga kami, pumunta kami ng Cagayan de Oro, para mag-interview ng bully. Kasi meron akong bully dati yun, na best friend ko na siya ngayon. Sinabihan niya ako na, alam niyo na hindi ako fan niyo before, ayoko sa'yo before. Sobrang ayaw ko sa'yo. Kung ano-anong kino-comment ko sa'yo ng mga negative. Which ako, wow, that's, interesting. I want to know more. I want to know something about this. Parang gusto ko malaman. Kaya we went to CDO because she's from there. And then in-interview namin siya. And minsan pala, hindi dahil sa'yo, dahil ikaw yun. Yun pala, may mga personal issues na nalalabas lang nila online. Which is not healthy. Kasi, pinasa mo yung galit mo sa isang tao, tapos hindi nila alam paano kung weak yung taong yun. Kasi kung weak yung taong yun, na-receive mo yung comment, pwede rin maapektuhan yung tao. Para kasi siyang virus na kumakalat, diba? Parang ganun. May iba akong kilala, hindi ko na sasabihin sino. He got bashed talaga, but hindi niya kasalanan. Hindi niya kasalanan, tapos hindi niya mapagtanggol yung sarili niya kasi sinabihan siya ng manager niya na huwag ka muna mag-reply. We can do something else about it. Kumbaga mag-strategize sila ng something kasi hindi naman totoo. Kaya minsan, yung mga tao naniniwala agad sa mga pinopost. Pero sa totoo lang, iba dyan gawa-gawa talaga. Kaya we really have to be careful and careful sa mga comments kasi baka ay, totoo ba yan? Ano ba yan? Especially, yung mga elders because napansin ko yung mga elders, hindi nila alam na fake news na pala ang nare-receive nila. Pero tip ko sa inyo, best friends, just check out the website if it's legit. Kasi may mga website dyan na mga ano ba yan, .com. Yung mga ganun, yung title pa lang ng website, di ba? Maniniwala ka ba doon? So, dun pa lang, check nyo. And then, we have a lot of languages here in the Philippines. I don't know what's the exact number, but sa news, there are 186 language in the Philippines. Okay. So, kung napansin nyo, maraming language talaga dito sa Pilipinas. Sikat lang yung Bisaya, tsaka Ilonggo, Tagalog. Pero marami pa talaga. Meron Kapampangan, meron Ilocos, 'di ba? May taga Bacolod, iba din ang Bacolod sa Iloilo ha. Napansin ko, iba yung ways nila how to speak their language. But akala mo same. Also in Jensan and Davao and Cebu and Dumaguete. Ang dami pa talaga, ang daghan pa kaayo. But I hope we respect each other's language. May mga iba dyan na pinubuli nila yung mga Bisaya. Or, nasa labas kami, tas kumakain kami sa Japanese restaurant. First time mo makatry ng ganito, no? Parang ako, hindi po. It's like, I don't know if you're insulting me or something, but you can't insult me because di naman ako ignorant. What are you trying to make me feel? Parang gusto mo below ako because of I'm Bisaya? Yeah. But of course, hindi ko pinatulan yung mga ganun. Kasi, if patulan mo kasi yung mga ganung tao, it just shows na they are above you. Kasi hindi mo maiwasan may ganung tao eh. So, anong gagawin mo? It's how you react. It's how you react. Paano ka mag-react kapag may nangiinsulto? You can educate people naman eh. In a good way. Like, yun po. Hindi po. Meron po sa amin ng ganyan. Sa totoo lang, yung pagkain na yan ay fresh sa amin kasi malapit sa amin ang dagat. Kaya yung mga pagkain niya
na yan ay hindi bago sa amin. Be a bigger person. If ganun talaga siya dahil sa accent niya, we have to respect na ganun talaga yung tao. And kung natatawa ka, I don't know, it's not really, it's bullying. It's really bullying. And the sad reality is Filipinos bullies their own kapwa Pinoy na minsan pa mas na-appreciate ka ng foreigner. My takeaway here is if we will be educated more about our languages and accept one's languages, then I think mabawasan yung mga pagbubuli natin. And kulang din sa atin. Yun yung kasi maraming ignorant. So sa sobrang ignorant, they don't know about that place. They will insult you. And sana, before you speak, isipin nyo muna yung mga words na gagamitin nyo. Kung tama ba, nakakaapak ba kayo ng tao. Kasi sa totoo lang, hindi nyo alam na grabe na pala yung apekto ng isang tao kapag hindi siya malakas or hindi siya ganun katapang. Kasi yung kakilala ko talaga, sobrang apektado siya. Like, umiinom siya, sige siya, tanong bakit ganun yung mga tao sa akin, anong ginawa sa akin, hindi siya makatulog. Apektado talaga. So, if nangyari yan sa inyo or sa anak nyo or sa kapatid nyo, gusto nyo ba yun? So, let's be aware about linguicism, Bisprin. Okay? Salamat kaayo.